Makinig ka, dahil ang sasabihin ko ay hindi lang basta isa na namang kwento ng mga bayani at kontrabida. Ito ang kwento ng nangyayari kapag ang isang tao ay naging Diyos, at kung ano ang kapalit nito para mailigtas ang lahat ng mahal niya. Nagsimula ito noong Martes. Natatandaan ko ang detalyeng iyon dahil laging tahimik ang mga Martes, mga araw na parang walang nangyayari kailanman. Pero noong Martes na iyon, umitim ang langit pagsapit ng tanghali, at nalaman ng mundo kung ano talaga ang pakiramdam ng tunay na takot. Ang araw na nagbago ang lahat. Nakatayo si Goku sa bitak-bitak na lupa sa labas ng West City, habang hinahampas ng kakaibang hangin ang kanyang kulay kahelnagi. Ang kalangitan sa ibabaw niya ay hindi lang madilim, mali ito, na para bang may pumunit mismo sa realidad at binutasan ito. Mula sa butas na iyon, may dumarating. Isang bagay na nagpamukhang mga batang nagtatago sa ilalim ng kumot kahit ang pinakamalalakas na mandirigma sa mundo. Kakarot. Bumasag sa humahagibis na hangin ang boses ni Vegeta. Nakatayo ang prinsipe ng mga saiyan sa tabi niya, nakahalukip-kip, ngunit ang karaniwan nitong pagmamataas ay napalitan ng isang bagay na bihirang makita sa madidilim nitong mga mata. Tunay na pag-aalala. Ang enerhiyang ito, mahina niyang sabi. Wala pa akong naramdamang ganito kailanman. Bumaba mula sa himpapawid si Piccolo, habang pumapagaspas sa likuran niya ang mabigat niyang kapa. Hindi ito mula sa universo natin. Sa pakiramdam ko, hindi ito mula sa alinmang universo. Mabigat ang ekspresyon ng namikian. Ano man ang dumarating mula sa lamat na iyon, hindi ito naparito para makipag-usap. Sunod na lumapag si Gohan, kasunod ang iba. Sina Krillin, Tien, Android 17, Android 18, Master Roshi, maging si Buu ay dumating din, at ang karaniwan itong masayang ekspresyon ay napalitan ng kakaibang kaseryosohan. Nararamdaman nilang lahat ito. Ang nalalapit na kapahamakan. Tiningnan ni Goku ang bawat isa sa kanila. Ang mga taong matagal na niyang nakasama sa laban. Ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay tumingin siya sa abot tanaw, kung saan nakatayo ang kanyang tahanan, kung saan malamang na pinapagalitan ni Chichi si Goten tungkol sa kanyang takdang aralin, at kung saan natututong lumipad ang kanyang apo na si Pan. Ano man ang dumating, tahimik na sabi ni Goku, dito natin ito pipigilan. Hindi ito makakalapit kahit isang hakbang pa sa lungsod. At doon sumigaw ang langit. Lalong lumawak ang lamat at mula rito ay lumitaw ang isang bagay na hindi dapat umiiral. Wala itong tiyak na anyo. Minsan ay mukha itong napakalaking halimaw. Minsan naman ay parang nagbabagong masa ng kosmikong enerhiya. At kung minsan ay kahawig ito ng isang nilalang na may anyong tao na nababalutan ng mga tanikalang gawa sa naghihingalong mga bituin. Ang tanging hindi nagbabago ay ang napakatinding kasamaan na nagmumula rito, na parang init na nagmumula sa isang naglalagablab na pugon. Nang magsalita ito, tila nanginig mismo ang realidad. Ako si Nihilus. Ako ang katapusan ng lahat ng bagay. Nasakmal ko na ang 17 universo, at ang sa inyo ang magiging 18. Ang boses nito ay hindi narinig. Ito ay naramdaman. Umingaw ito sa mga buto, sa dugo, at sa pinakadiwa ng pag-iral. Si Vegeta ang unang umatake. Agad siyang nag-transform sa Super Saiyan Blue, at sumabog ang kanyang aura sa paligid niya na parang isang asul na bituing nag-supernova. Malalaking salita para sa isang bagay na kagagapang lang palabas ng isang butas. Bigla siyang sumugod habang naglalagablab sa mapanirang enerhiya ang kanyang mga kamao. Hindi man lang gumalaw si Nihilus. Tumama ang suntok ni Vegeta sa dapat sanay mukha ng nilalang. Ang shockwave mula sa banggaan ay nagpapatag ng mga bundok sa kalayuan. Ngunit nang maglaho ang liwanag, nakalutang si Vegeta sa himpapawid ng hindi makagalaw, hawak ng isang di nakikitang puwersa. Mga atomo, malamig na sabi ni Nihilus. Kayo ay mga atomo lamang na nagpapanggap na mahalaga. Pagkatapos ay ikinuyom nito ang hindi umiiral nitong kamao, at napasigaw si Vegeta sa matinding sakit. Vegeta! Agad na nag-transform si Goku, at sumabog rin ang kanyang asul na aura, habang mabilis siyang sumugod patungo sa kanyang karibal. Ngunit ibinaling lamang ni Nihilus ang atensyon nito sa kanya, at biglang natigilan si Goku sa kalagitnaan ng paglipad, hindi man lang maigalaw ang kahit isang kalamnan. Ah, iba ka. Nahipo mo na ang pagka-Diyos, hindi ba? Kawili-wili. Masdan mo ngayon. Masdan mo habang binubura ko ang lahat ng minamahal mo. Ikinumpas ng nilalang ang kamay nito at biglang nakalaya si Vegeta. Ngunit para lamang bumagsak. Tumama siya sa lupa na parang isang bulalakaw, nawala ng malay bago pa man siya tuluyang lumapag. Pagkatapos ay ibinaling ni Nihilus ang kanyang atensyon sa iba. Ang sumunod ay isang massacre. Pinakawala ni Piccolo ang kanyang special beam cannon.
Isang umiikot na sibat ng puro at pinagsiksikang enerhiya na kayang tumago sa halos anumang bagay. Tumama ito mismo sa gitna ni Nihilus at basta na lamang huminto. Sinipsip. Naglaho. Nag-transform si Gohan sa kanyang ultimate form habang nagliliyab ang kanyang puting aura at kumikilos siya ng mas mabilis pa sa mismong liwanag. Bawat suntok niya ay mailakas na sapat upang wasakin ang mga planeta. Ngunit wala ni isa man sa mga iyon ang nakapagpangiti o nakapagpagalaw man lang sa nilalang. Sabay na umatake sina Android 17 at Android 18. Ang kanilang walang hanggang enerhiya ay lumikha ng isang unos ng mga kiblast na nagliwanag sa nagdidilim na kalangitan na parang mga paputok. Ikinaway lamang ni Nihilus ang kanyang kamay at kapwa itinapon ang dalawang android sa malayo hanggang sa mawala sila sa abot tanaw. Nagpakawala si Krillin ng Destructo Disc. Ginamit ni Tien ang kanyang Tri-Beam. Pinalabas ni Master Roshi ang kanyang sukdulang lakas, lumobo ang kanyang mga kalamnan habang pinakakawalan niya ang isang buong lakas na Kamehameha. Walang gumana. Isa-isa silang bumagsak. Hindi pinatay. Mas masahol pa roon. Ang kanilang enerhiya ay hinihigop. Sinisipsip ito papasok mismo kay Nihilus. Bumagsak sila sa lupa, buhay pa ngunit walang natitirang lakas. Nakadilat ang kanilang mga mata, ngunit tila wala na silang nakikita. Nagpumigla si Goku laban sa di nakikitang puwersang pumipigil sa kanya, habang nag-uumapaw ang galit sa kanyang dibdib. Pakawalan mo sila. Ako na lang ang kalabanin mo. Hindi ako nakikipaglaban, sagot ni Nihilus. Kumakain ako. At kapag nasipsip ko na ang enerhiya ng planetang ito, lilipat ako sa susunod. At sa susunod pa. Hanggang sa wala nang matira kundi kawalan. Nagsimulang lumaki ang nilalang habang sinisipsip nito ang mismong enerhiya ng planeta. Nagbitak-bitak ang lupa. Kumulo ang mga karagatan. Sa malayo, nagsimulang gumuho ang matatayog na gusali ng West City. Ipinikit ni Goku ang kanyang mga mata. Naalala niya ang kanyang mga anak. Ang kanyang asawa. Naalala niya ang kanyang mga kaibigang nakahandusay at wasak sa lupa sa paligid niya. Naalala niya ang bawat tao sa daigdig na umaasa sa kanya. Ang mga taong naniniwala na hanggat naroon si Goku, magiging maayos ang lahat. Ngunit hindi sasapat ang Ultra Instinct. Kahit ang pinakamalakas niyang anyo. Kahit kasama niya si Vegeta. Hindi nila mapipigilan ang bagay na ito. Kailangan niya ng higit pa. Sa kaibuturan ng kanyang pagkatao, sa isang lugar na lampas sa ki, lampas sa banal na enerhiya, lampas sa anumang kapangyarihang nahawakan niya noon, may naramdaman si Goku na gumalaw. Isang bagay na matagal na niyang kinatatakutang abutin. Dahil hindi niya naunawaan kung ano iyon. Hanggang ngayon, nagsimulang mabiyak ang di nakikitang puwersang pumipigil sa kanya. Hindi dahil nakakalaya siya, kundi dahil ang mismong realidad sa paligid niya ay nagsisimulang yumuko at magbago ayon sa kanyang presensya. Ano? Sa unang pagkakataon, may pag-aalinlangan sa tinig ni Nihilus. Iminulat ni Goku ang kanyang mga mata at ang mga ito ay purong ginto. Ang pagsilang ng isang alamat. Nagsimula ang transformasyon mula sa kanyang kaibuturan. Una, nagsimulang magbago ang kanyang buhok. Hindi ang karaniwang gintong kulay ng isang Super Saiyan, kundi isang malalim at makinang na gintong tila nagliliwanag mula sa loob, parang tunaw na metal na binigyan ng buhay. Tumaas ito, hinahamon ang grabidad, at bawat hibla ay naglalabas ng liwanag na halos nakasisilaw kapag direktang tinitigan. Pagkatapos ay ang kanyang mga mata. Naglaho ang may itim na balintataw at tuluyang napalitan ng mga gintong orbi na umiikot sa kosmikong enerhiya. Wala roong galit. Walang put. Tanging isang ganap at nakapangingilabot na kapanatagan. Sumabog palabas ang kanyang aura. Ngunit hindi ito ang karaniwang naglalagablab na ki. Iba ito. Kumikilos ito na parang likidong ginto, umaagos at umaalon sa paligid ng kanyang katawan sa mga paraang imposibleng maipaliwanag. Kung saan man ito sumayad sa lupa, hindi nabibitak ang daigdig. Sa halip, ito ay naghihilom. Muling nabubuo at nagiging buo. Ang mga tuyong damo ay namulaklak. Ang mga basag na bato ay muling nagsanib. Hindi ito pagkawasak. Ito mismo ang kapangyarihan ng paglikha. Ginawang sandata. Nabasag na parang salamin ang di nakikitang puwersang pumipigil kay Goku. Dahan-dahan siyang bumaba sa lupa, at sa bawat hakbang niya ay may mga alon ng gintong enerhiya na kumakalat palabas sa perpektong mga bilog. Nagsimulang luminaw ang madilim na kalangitan. Ang lamat na pinunit ni Nihilus sa realidad ay unti-unting nagsimulang magsara. Imposible, umalinggaw si Nihilus. Ano ka ba? Tumingala si Goku sa kosmikong halimaw. At nang magsalita siya,
ang kanyang tinig ay may mga himig na hindi dapat kayang likhain ng mga tinig ng tao. Ako ay isang taong pinoprotektahan ang mga mahal niya, anuman ang maging kapalit. Kumilos siya. Para sa sinumang nanonood, kung mayroon mang may malay pa upang makakita, basta na lamang naglaho si Goku mula sa isang lugar at lumitaw sa harap ni Nihilus. Ilang milyang pagitan ang nalakbay sa ganap na 0 oras. Hindi ito bilis. Ito ay si Goku na nagpasyang naroon na siya sa halip na narito at sumunod ang realidad sa kanyang kagustuhan. Tumama ang kanyang kamao sa gitnang bahagi ng katawan ni Nihilus. Ang shockwave ay nakita maging mula sa kalawakan. Isang perpektong bilog ng gintong liwanag na lumawak palabas sa bilis ng mismong pag-iisip. Bawat atomo ng pagkatao ni Nihilus ay biglang napailalim sa mga pangunahing puwersa ng paglikha. Sabay itong pinaghihiwalay at muling binubuo hanggang sa pinakapayak na antas ng kanyang pag-iral. Napasigaw ang kosmikong nilalang. Ano na ang naging anyo mo? Hindi sumagot si Goku. Kumilos siyang muli. Ang kanyang katawan ay dumaloy sa kalawakan na parang tubig. Perpekto ang bawat galaw. Perpekto ang bawat tama. At bawat suntok ay may bigat na tila dala ang lakas ng mga bituin. Nagmistulang malabo ang kanyang mga kamao. Sa bawat suntok, bahagyang nababago ang realidad, pinipilit si Nihilus na magkaroon ng pisikal na anyo, gustuhin man ito o hindi. At kapag mayroon na itong anyo, maaari na itong masaktan. Sinubukan ni Nihilus na lumaban. Nagpakawala ito ng mga sinag ng dalisay na entropy, enerhiyang bumubura sa anumang mahawakan nito at ginagawang ganap na kawalan ang materya. Itinaas ni Goku ang kanyang kamay. At basta na lamang huminto ang sinag. Nanatiling nakapirmi sa himpapawid bago unti-unting maglaho ng walang anumang epekto. Sinubukan ng nilalang na lumawak, na maging napakalaki upang hindi na ito kayang labanan. Mas lalong nagningning ang aura ni Goku. At natuklasan ni Nihilus na siya ay naipit. Pinipilit na lumiit ng lumiit sa mas makitid na espasyo. Sinubukan nitong tumakas. Na umatras pabalik sa lamat na pinanggalingan nito. Ngunit lumitaw si Goku sa harap ng pagbubukas. Itinaas niya ang kanyang palad. At nagsara ang lamat na iyon sa tunog na parang mismong realidad ay napabuntong hininga sa ginhawa. Hindi mo ako matatalo, umuwal si Nihilus habang unti-unting sumisingit ang desperasyon sa kosmiko nitong tinig. Ako ay walang hanggan. Ako ay hindi maiiwasan. Ako ay. Pagod na akong marinig kang magsalita, putol ni Goku. Pinagdikit niya ang kanyang mga kamay, magkaharap ang mga palad. Sa pagitan ng mga ito, nagsimulang magtipon ang gintong enerhiya. Hindi ito naging isang globo, kundi isang perpektong tuldok ng liwanag. Lalo itong nagliliwanag ng nagliliwanag, ngunit hindi lumalaki kahit katiting. Taglay nito ang bawat kamehameha na naipakawala niya kailanman. Bawat laban na kanyang pinagdaanan. Bawat oras ng pagsasanay. Bawat pagkakataong nilampasan niya ang sarili niyang hangganan. Lahat ng iyon ay pinagsama at piniga sa iisang punto. Mas maliit pa sa isang atomo. Ngunit naglalaman ng mismong kapangyarihan ng paglikha. Sinubukan ni Nihilus na tumakas. Sinubukan nitong maglaho mula sa mismong pag-iral. Sinubukan nitong mahati sa 1,000,000 piraso at magkalat sa iba't ibang dimensyon. Ngunit huli na ang lahat. Lumawak ang aura ni Goku. Ang mga gintong hibla ng enerhiya ay umabot kay Nihilus at bumalot dito. Hinawakan ito ng mailambing na parang isang magulang na karga ang sariling anak. Ngunit taglay rin ang hindi mababasag na lakas ng ganap na katiyakan. Ang sinag na sumambulat mula sa mga kamay ni Goku ay hindi isang alon ng enerhiya. Ito ay pinagsiksikang posibilidad. Dalisay na potensyal na naging realidad. Nang tumama ito kay Nihilus, ang kosmikong halimaw ay hindi sumabog. Hindi rin ito nagkawatak-watak. Basta na lamang itong tumigil sa pagiging isang banta. Naramdaman ng nilalang na ang kanyang pagkatao ay binabago. Hindi winawasak, kundi binabagong anyo. Ang kasamaan nito ay naglaho na parang hamog sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga. Naglaho ang puot nito. Nawala ang gutom nitong manira at lumamon. At ang natira na lamang, ang munting ubod ng kung ano si Nihilus noon bago ito naging maninila ng mga mundo, ay marahang ibinalik sa hibla ng realidad. Maliit. Hindi mapanganib. Hindi na isang banta. Luminaw ang kalangitan. Naglaho ang hindi likas na kadiliman. At ang mga sugat na napunit sa realidad ay muling nagsara. Sa loob lamang ng ilang segundo, para bang hindi kailanman umiral ang panganib na iyon. Ibinaba ni Goku ang kanyang mga kamay. Mabigat ang kanyang paghinga. Ang gintong aura sa paligid niya ay kumikislap ng mas maliwanag kaysa dati. Nagawa niya.
Nailigtas ang daigdig. Ngunit may mali. Nagsisimula na ang kapalit. Mag-isang nakatayo si Goku sa gitna ng larangan ng labanan, habang patuloy na umaagos mula sa kanyang katawan ang mga alon ng gintong enerhiya. Sa paligid niya, nagsisimula ng magkamalay ang kanyang mga kaibigan. Ang enerhiyang sinipsip ni Nihilus mula sa kanila ay nagsimulang bumalik. Dumaloy ito pabalik sa kanilang mga katawan na parang tubig na muling bumabalik sa tamang level nito. Si Vegeta ang unang nakabangon. Napangiwi siya sa sakit, ngunit buhay na buhay. Kakarot, ano ang anyong iyon? Wala pa akong nakitang ganyan. Natigilan siya. Lumaki ang kanyang mga mata nang makita niyang mabuti si Goku. Ang mga mata mo. Hindi agad sumagot si Goku. Nakatitig lamang siya sa kanyang mga kamay, pinagmamasdan ang gintong enerhiyang dumadaloy sa paligid ng mga ito. Napakaganda nito. At hindi masukat ang kapangyarihan nito. Nararamdaman niya ito. Ang anyong ito ay walang hangganan. Kaya niyang baguhin ang realidad. Kaya niyang lumikha o magwasak sa pamamagitan lamang ng isang pag-iisip. Ngunit may isang bagay na unti-unting nawawala. Vegeta, mabagal na sabi ni Goku, habang taglay pa rin ang kanyang tinig ang kakaibang himig na iyon. Tayo ba? Nagkasama na ba tayo sa pakikipaglaban noon? Natigilan si Vegeta. Ano? May naaalala akong nakikipaglaban ako kasama ang isang tao. Isang mapagmataas na mandirigma. Palagi akong tinutulak na maging mas malakas. Nagtagpo ang gintong mga mata ni Goku at ang maiitim na mata ni Vegeta. Ikaw ba iyon? Naramdaman ng prinsipe ng mga saiyan na tila nanlamig ang kanyang dugo. Kakarot, tigilan mo nga ang pagbibiro. Magkaribal na tayo sa loob ng. Napahinto siya. Masusing pinagmasdan niya ang mukha ni Goku. Walang pagkilala roon. Kahit katiting. Kakarot. Ang pangalang iyan. Sa tingin ko, may isang mahalagang tao na dating tumatawag sa akin yan. Sino nga ba siya? Sa mga sandaling iyon, nagsisimula ng makatayo ang iba. Mabilis na lumapit si Gohan sa kanyang ama, kitang-kita ang matinding ginhawa sa kanyang mukha. Tay, ayos ka lang. Ang anyong iyon wala pa akong nakitang katulad niyon. Napakahusay mo. Tumingin si Goku sa binatang papalapit sa kanya. May kung anong pamilyar sa mga katangian nito. Ang hugis ng mukha. Ang mga mata. May pagmamahal siyang nararamdaman para rito, nakabaon ng malalim sa gintong hamog. Ngunit hindi niya ito lubos na maunawaan. Kilala kita, sabi ni Goku habang bahagyang ikiniling ang kanyang ulo. Importante ka sa akin, hindi ba? Nawala ang ngiti ni Gohan. Tay, ako ito. Si Gohan. Ang anak mo. Anak. Inulit ni Goku ang salita na parabang ngayon niya lamang ito narinig. May anak ako. Muling kumislap ang gintong aura. At isa na namang bahagi ng kanyang alaala ang dumulas palayo na parang buhangin na sumisingit sa pagitan ng mga daliri. Humakbang si Piccolo, mabigat ang kanyang ekspresyon. Goku, kailangan mong bumalik sa dati mong anyo. Ngayon na. Ano man ang anyong iyan, naapektuhan nito ang isip mo. Bumalik sa dati kong anyo. Nalilitong tumingin si Goku. Ako. Hindi ko na matanda ang paano. Alam kong mahalaga ito. Alam kong narito ako upang protektahan ang isang bagay. Pero hindi ko. Bahagyang nabasag ang kanyang tinig. Ano nga ba iyon? Dahan-dahang lumapit si Krillin, nakataas ang mga kamay upang ipakitang wala siyang masamang balak. Goku. Ako ito. Si Krillin. Magkaibigan na tayo mula pa noong mga bata tayo. Magkasama tayong nagsanay kay Master Roshi, naaalala mo ba? Ilang beses mo nang iniligtas ang buhay ko, hindi ko na mabilang. Tinitigan ni Goku ang pandak at kalbong lalaki. At sa loob ng isang sandali, may kung anong kumislap sa kanyang gintong mga mata. Isang alaala ng dalawang batang lalaki na nagtatawanan habang naghahatid ng gatas tuwing madaling araw. Magkasamang nagsasanay sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng isang matandang guro. Sabay na lumalakas. Pagkatapos ay nawala ang kislap na iyon. Pasensya na, malumanay na sabi ni Goku. Hindi kita kilala. Pero mabait ka yata. Kaibigan ba kita? Naramdaman ni Krillin ang paghapdi ng mga luhang nagbabadyang pumatak sa kanyang mga mata. Goku. Kaibigan mo ako. Mas mabilis nang tumitibok ang gintong enerhiya ngayon. Parang tibok ng puso. At sa bawat pagtibok nito, tila may isa na namang bahagi ng kanyang pagkatao ang nawawala. Tumingin si Goku sa paligid. Sa lahat ng mga mukhang nakatitig sa kanya. Puno ng pag-aalala. Puno ng takot. Puno ng dalamhati.
Iniligtas ko kayo, sabi niya, hindi ito ganap na tanong. Iyon ba ang dahilan kung bakit ako narito? Para iligtas ang mga tao. Iyon ang ngi. Iyon ang ginagawa ko, hindi ba? Tama, mahinang sagot ni Vegeta, habang mahigpit niyang ikinukuyom ang kanyang mga kamao, hanggang sa mamuti ang mga buko ng kanyang mga daliri. Iyon mismo ang ginagawa mo, Kakarot. Inililigtas mo ang lahat, kahit ang kapalit nito ay ang lahat ng mayroon ka. Ngumiti si Goku. At sa loob ng isang segundo, iyon ang dati niyang ngiti. Tunay. Mainit. At bahagyang makulit. Pagkatapos ay muli itong naglaho habang isa na namang alon ng gintong enerhiya ang kumalat palabas. May isang babae, biglang sabi ni Goku, puno ng pagmamadali, na para bang pilit niyang kinakapit ang isang alaalang unti-unting nawawala. Hindi ko na makita ang mukha niya. Pero naaalala ko. Madalas siyang magalit. Pero nagmamalasakit siya. Nagluluto siya. Napakasarap niyang magluto. At siya, bumaba sa halos pabulong ang kanyang tinig, mahal niya ako, hindi ba? Makapal sa damdamin ang boses ni Gohan. Nanay. Si nanay ang tinutukoy mo. Si Chichi. Nasa bahay siya ngayon. Malamang nalabis siyang nag-aalala para sa iyo. Chichi, ulit ni Goku, na para bang ninanamnam ang pangalan. Sa loob ng isang saglit, may kumislap na alaala. Isang matapang na babae na nakasuot ng lilanggi. Bata. Matatag ang loob. Pagkatapos ay isang mas matandang babae. Nakahawak ang mga kamay sa balakang habang pinapagalitan siya dahil sa putik na ipinasok niya sa bahay. Pagkatapos ay wala na. Ako. Hindi ko na makita ang mukha niya. Bakit hindi ko na makita ang mukha niya? Idiniin niya ang kanyang mga palad sa kanyang mga sentido habang marahas na sumiklab ang gintong aura. Napakaraming nawawala. Alam kong dapat ay may higit pa rito. Alam kong may nakalilimutan akong mahalaga. Isang bagay na napakahalaga sa akin. Pero sa tuwing sinusubukan kong kumapit, basta na lamang itong isa na namang pulso. Isa na namang bahagi ang nawala. Ibinaba ni Goku ang kanyang mga kamay at nang muli niya itong tingnan, bakas ang pagkalito sa kanyang mga mata. Kumikinang ako. Bakit ako kumikinang? Goku, makinig ka sa akin, mariing sabi ni Piccolo habang lumalapit. Kailangan mong mag-focus. Nasa isang transformasyon ka. Isang anyong hindi mo pa kailanman nagamit noon. Kailangan mo itong pakawalan bago. Transformasyon, putol ni Goku, habang nakadilat ng malaki ang kanyang gintong mga mata. Kaya kong mag-transform. Iyon ay. Mukhang mahalagang bagay iyon. May nagturo ba sa akin yan? Tumalikod si Vegeta. Hindi niya kayang panoorin ito. Ang kanyang pinakadakilang karibal. Ang isang bagay na nanatiling pareho sa buong buhay niya. Ang lalaking nagtulak sa kanya upang maabot ang mga taas na hindi niya inakalang maaabot niya. Unti-unti nang nawawala sa kanyang harapan. Nagsalita si Tien habang masusing sinusuri ng kanyang ikatlong mata ang enerhiya ni Goku. Sinusunog ng anyong iyon ang kanyang mga alaala bilang panggatong. Bawat segundo na manatili siya sa anyong iyan, mas marami pa siyang mawawala. Sa bilis na ito, makakalimutan niya ang lahat. Tahimik na tinapos ni Android 18 ang sinabi niya. Kahit ang sarili niya. Muli na namang nakatingin si Goku sa kanyang mga kamay, pinagmamasdan ang pagdaloy ng gintong enerhiya. Ang kapangyarihang ito. Maganda ang pakiramdam nito. Parang nasa eksaktong lugar ako kung saan ako dapat naroroon. Parang ginagawa ko ang bagay na nakatakda para sa akin. Tumingala siya sa langit na ngayon ay malinaw at bughaw na. May iniligtas ba ako? Pakiramdam ko ay may iniligtas ako. Masaya ako dahil doon. Iniligtas mo ang lahat, sabi ni Gohan habang tuloy-tuloy ang pag-agos ng mga luha sa kanyang mukha. Iniligtas mo ang buong mundo, Tay. Tay, marahang ulit ni Goku. Paulit-ulit mo akong tinatawag niyan. Maganda itong pakinggan. Mainit sa pakiramdam. Marahan siyang umiti kay Gohan. Mukhang mabuti kang tao. Napakalaki ng pagmamalasakit ko sa isang taong halos hindi ko naman kilala. Ako ang anak mo, desperadong sabi ni Gohan. Ikaw ang nagsanay sa akin. 2 beses mong isinakripisyo ang buhay mo para sa akin. Ikaw na ang bayani ko mula pa noong halos hindi pa ako makalakad. Pakiusap, Tay. Pakiusap, alalahanin mo. Bahagyang ikiniling ni Goku ang kanyang ulo habang pinag-aaralan ang mukha ni Gohan. Sana kaya ko. Mukha kang isang taong karapat-dapat alalahanin. Muling tumibok ang gintong aura. At saglit na naging blanko ang ekspresyon ni Goku.
Nang bumalik ang kamalayan sa kanyang mga mata, mas kaunti na ang natitirang bakas ng dati niyang sarili sa mga gintong matang iyon. Sino kayong lahat? Tanong niya, mausisa ngunit malayo ang dating ng kanyang tinig. Magkakasama ba tayong pumunta rito? May nilalabanan ba tayo? Humakbang si Master Roshi, nakasandal sa kanyang tungkod. Goku, iho. Ako ito. Si Master Roshi. Itinuro ko sa iyo ang Kamehameha noong bata ka pa lamang. Naaalala mo ba? Iyon ang unang energy attack na natutunan mo. Kamehameha, mahinang bulong ni Goku. Kusang gumalaw ang kanyang mga kamay sa pamilyar na posisyon. Muscle memory ito, mas matanda pa kaysa sa kasalukuyan niyang kamalayan. Nagtipon ang gintong enerhiya sa pagitan ng kanyang mga palad, mas makapangyarihan kaysa sa anumang Kamehameha na dapat sana iposible. Napaatras ang lahat. Sandali! Goku! Huwag! Sigaw ni Krillin. Ngunit hindi ito pinakawalan ni Goku. Nakatayo lamang siya roon, nakaunat ang mga kamay habang nakatitig sa pinagsiksikang gintong enerhiya. Pamilyar ang pakiramdam nito. May nagturo ba sa akin ito? Tama, malumanay na sabi ni Roshi. Ako. Napakatagal na panahon na ang nakalipas. Hinayaan ni Goku na maglaho ang enerhiya. Salamat kung sino ka man. Salamat sa pagtuturo mo sa akin. Isa na namang pagtibok. Isa na namang bahagi ang nawala. Mabilis na humarap si Vegeta pabalik, nagliliyab ang kanyang mga mata. Tama na. Wala akong pakialam kung kailangan ko pa itong ipasok sa ulo niya sa pamamagitan ng suntok. Sumabog ang kanyang aura. Kumalat ang asul na enerhiya sa paligid niya habang siya ay nag-transform. Kakarot, labanan mo ako. Hindi mo kailanman nakakalimutan ang isang magandang laban, kaya halika na. Bigla siyang sumugod kay Goku, nakahanda ang kanyang kamao. Hindi man lang tumingin si Goku. Kaswal niyang itinaas ang isang kamay at sinalo ang kamao ni Vegeta sa kanyang palad. Dapat sana ilumikha ng shockwave ang banggaang iyon. Ngunit bigla na lamang huminto ang enerhiya ni Vegeta. Ganap itong napawalang bisa ng gintong aura. Malakas ka, obserbasyon ni Goku habang tinitingnan si Vegeta ng may bahagyang interes. Magkaaway ba tayo? Dapat ba kitang labanan? Magkaribal tayo, tanga. Galit na sigaw ni Vegeta habang pilit hinihila ang kanyang kamao para makawala. Mas maraming beses na tayong naglaban kaysa sa kaya kong bilangin. Itinulak mo ako lampas sa mga hangganan ko. Iniligtas mo ang buhay ko. Ikaw. Nabasag ang kanyang tinig. Ikaw ang buong dahilan kung bakit ako narito, Kakarot. Ikaw ang dahilan kung bakit patuloy akong lumalakas. Kaya huwag na huwag mong susubukang kalimutan ako. Nalilitong tumingin si Goku. Pasensya na. Hindi ko maalala. Pero, marahan niyang binitiwan ang kamao ni Vegeta. Mukha kang isang taong gugustuhin kong maalala. May kung ano sa iyo. May isang bagay na pakiramdam ko ay. Tahanan. Dahan-dahang umatras si Vegeta. Naglaho ang kanyang transformasyon. Hindi niya pinagkatiwalaan ang sarili niyang magsalita. Patuloy nang tumitibok ang gintong aura. Napakaliwanag nito, halos mahirap nang titigan ng diretsyo si Goku. At sa bawat pagtibok nito, may mas marami pang nawawala. Ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Ang kanyang mga teknik. Ang kanyang pagsasanay. Ang kanyang mga laban. Ang kanyang mga tagumpay at mga pagkatalo. Lahat ng iyon ay unti-unting nasusunog. Ginagawang panggatong para sa anyong nagligtas sa mundo. Hindi ko maintindihan, sabi ni Goku, mahina na ngayon ang kanyang tinig, halos parang isang bata. Bakit parang napakalungkot ko? May mahalaga ba akong nawala? Lahat, pabulong na sagot ni Gohan. Nawawala sa iyo ang lahat. Hinawakan ni Goku ang kanyang dibdib, nararamdaman ang lungkot na naroon, ngunit hindi niya maunawaan kung saan ito nanggagaling. Masakit dito. Bakit masakit? Dahil tao ka, tahimik na sabi ni Piccolo. Kahit gaano kalaki ang kapangyarihang taglay mo, tao ka pa rin, Goku. At kailangan ng mga tao ang kanilang mga alaala. Kailangan nila ang kanilang mga ugnayan. Kailangan nila ang... Hindi ko nararamdamang tao ako, putol ni Goku habang nakatingin sa kanyang mga gintong kamay. Pakiramdam ko ay... Parang may iba akong nagiging anyo. Isang bagay na mas dakila. Isang bagay na hindi nangangailangan ng mga pangalan, mga alaala o... Tumingala siya sa mga mandirigmang nakapaligid sa kanya. O marahil sa kanyang mga kaibigan. Tama, kailangan mo, mariing sabi ni Krillin habang humahakbang palapit sa kabila ng kanyang takot. Mas kailangan mo ang mga kaibigan kaysa sa kahit sinong kakilala ko, Goku.
Minsan mong sinabi sa akin na hindi mo mararating ang lahat ng ito ng mag-isa. Na ang bawat laban, bawat tagumpay, ay nangyari dahil may mga taong sumusuporta sa iyo at lumalaban kasama mo. Pinag-isipan ni Goku ang mga salitang iyon habang bahagya niyang ikiniling ang kanyang ulo. Maganda pakinggan iyon. Ang magkaroon ng mga taong ganoon. Sandali siyang tumigil. Mayroon ba akong mga taong tulad nila? Tama, halos pasigaw na sagot ni Gohan. Nandito kami. Kami ang mga taong iyon. Lahat kami. Lumaban kami sa tabi mo. Dumanak ang dugo namin kasama mo. Magkasama tayong nagsanay. Magkasama tayong lumakas. Hindi ka lang kaibigan namin, Tay. Pamilya ka namin. Tila tumagos ang mga salitang iyon sa gintong ulap na bumabalot sa kanyang isipan. Pamilya. Mabagal na inulit ni Goku ang salita. May kung anong gumalaw sa kaibuturan ng kung anumang natitira pa sa kanyang isipan. Isang pakiramdam. Mainit. Mahalaga. At halos hindi maabot. Kumislap ang gintong aura. Sa loob ng isang saglit, napahinto ang paghinga ng lahat. Baka sakali. Ngunit muli itong sumiklab ng mas maliwanag kaysa dati. At muling naging blanko ang mga mata ni Goku. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin ng salitang iyon. Pasensya na. Diretsyong lumapit si Vegeta kay Goku, hindi pinapansin ang mga alon ng gintong enerhiyang humahampas sa kanya. Ang pangalan mo ay Son Goku. Ipinanganak kang Kakarot, isang sa iyan na ipinadala sa daigdig noong sanggol ka pa. Isang matandang lalaki na nagngangalang Gohan ang nakatagpo sa iyo at nagpalaki sa iyo. Lumaki ka sa kabundukan. May busilak kang puso at napakalakas mo. Tahimik na nakinig si Goku, nakatuon ang kanyang gintong mga mata sa mukha ni Vegeta. Nakilala mo ang isang babae na nagngangalang Bulma. Kinalagkad ka niya sa isang pakikipagsapalaran para hanapin ang mga Dragon Ball. Nagkaroon ka ng mga kaibigan. Si Krillin. Si Yamcha. Si Master Roshi. Nagsanay ka sa ilalim niya at lumaban sa mga paligsahan. Nag-asawa ka. Nagkaroon ka ng mga anak. Si Gohan at si Goten. Gohan, ulit ni Goku habang napapatingin sa binata. Goten. Magagandang pangalan iyon. Pinakamagaganda pagkumpirma ni Gohan habang tumatabi kay Vegeta. Ako si Gohan, Tay. Ang panganay mong anak. Sinanay mo ako noong bata pa ako. Itinuro mo sa akin kung paano maging matapang. Kung paano protektahan ang mga bagay na mahalaga. 2 beses ka nang namatay para iligtas ang mundo, dagdag ni Piccolo habang lumalapit din sa kanila. At sa parehong pagkakataon, nakabalik ka. Dahil iyan ang pagkatao mo, Goku. Hindi ka kailanman sumusuko. Isa-isa silang humakbang pasulong. Bawat isa ay nagbahagi ng isang alaala. Isang sandali. Isang piraso ng taong minsang naging si Goku. Ikinuwento ni Krillin ang kanilang kabataan. Kung paano sila palihim na kumukuha ng pagkain mula sa kusina ni Master Roshi. Binanggit ni Tien ang kanilang mga laban sa mga torneo. At ang paggalang na nabuo sa pagitan nila sa pamamagitan ng pakikipaglaban. Nag-aatubili mang aminin ni Android 18, sinabi niyang naging mabait si Goku kahit wala naman siyang dahilan para maging ganoon. Nagsalita si Master Roshi tungkol sa isang batang may buntot. Isang batang mas malakas at mas busilak ang puso kaysa sa kahit sinong nakilala niya. At sa buong panahong iyon, nakinig lamang si Goku. Hindi niya naaalala. Ngunit nakinig siya. Patuloy na tumitibok ang gintong aura at sa bawat alon nito ay may mas marami pang nawawala. Ngunit nanatili siyang nakatayo roon at pinakinggan ang mga kwento tungkol sa taong dati niyang naging pagkatao. Mahilig kang lumaban, sabi ni Vegeta. Hindi para manakit ng tao, kundi para lampasan ang sarili mong mga hangganan. Para malaman kung gaano ka pakalakas na maaaring maging. Iyan ang nagtutulak sa iyo, Kakarot. Iyan ang layunin mo. Pakikipaglaban, mabagal na sabi ni Goku. May nararamdaman nga ako kapag pinag-uusapan mo ang tungkol sa pakikipaglaban. Parang mahalaga ito sa akin. Mahalaga talaga, pagkumpirma ni Vegeta. At ako ang madalas mong kalaban. Ang iyong karibal. Ang iyong kapantay. Ang taong nagtutulak sa iyo ng kasingtindi ng pagtutulak ko sa sarili ko. Pinagmasdan ng gintong mga mata si Vegeta. Mahalaga ka sa akin. Hindi ko alam kung bakit. Pero alam kong mahalaga ka. Dahil pinalalakas natin ang isa't isa, simpleng sagot ni Vegeta. Iyon ang ginagawa natin. Iyon ang palagi nating ginagawa. Sa loob ng isang maikli, ngunit maningning na sandali, may kung anong kumislap sa likod ng gintong liwanag. Pagkilala. Alaala. Vegeta.
Pagkatapos ay nawala rin iyon. Isa na namang pagtibok. Mas malakas sa pagkakataong ito. Natisod si Goku at agad siyang nasalo ni Gohan. Tay, manatili ka sa amin. Pagod na ako. Ang anyong ito. Mas marami pa ang hinihingi nito. Gusto nito ang lahat. Dapat ko bang ibigay ang lahat? Hindi. Sabay-sabay na sigaw ng maraming tinig. Ngunit hindi talaga sila ang tinatanong ni Goku. Ang sarili niya ang kanyang tinatanong. At sa kaibuturan ng kung sino siya, o kung sino man siya noon, may isang sagot. Kung nangangahulugan itong maililigtas ko sila, sige. Sumabog palabas ang gintong aura. Dumoble ang laki nito. Umangat ang katawan ni Goku mula sa lupa. Lumalawak ang kanyang mga bisig habang naaabot ng anyo ang huling yugto nito. Lalong lumalim ang gintong liwanag. Naging halos imposibleng titigan. Maging ang realidad mismo ay tila yumuyuko sa paligid niya, kinikilala ang presensya ng isang nilalang na lumampas na sa karaniwang pag-iral. Hindi, Kakarot, huwag. Inabot siya ni Vegeta. Ngunit itinulak siya pabalik ng enerhiya. Nanalo ka na. Hindi mo na kailangang lumampas pa rito. Ngunit hindi nakikinig si Goku. O sa halip may iba siyang pinakikinggan. Isang bagay na mas malalim pa kaysa alaala. Isang likas na udyok. Ang pangangailangang magprotekta. Magligtas. Maging kalasag na tatayo sa pagitan ng mga inosente at ng kadiliman. Kahit hindi na niya maalala kung sino ang mga inosenteng iyon. Kahit hindi na niya maalala ang sarili niyang pangalan. Lalong tumindi ang liwanag hanggang sa napilitan ang lahat na takpan ang kanilang mga mata. At nang tuluyan itong humupa, dahan-dahang bumaba si Goku pabalik sa lupa. Nandoon pa rin ang gintong aura. Ngunit nagbago na ito. Mas kalmado na ngayon. Mas banayad. Parang nakuha na nito ang lahat ng kailangan nito at nasiyahan na. Iminulat ni Goku ang kanyang mga mata. Ginto pa rin ang mga ito. Ngunit mayroon ang kakaibang linaw sa mga iyon. Isang nakapangingilabot at malakristal na linaw na nakikita ang lahat, ngunit walang naunawaan. Nawala na ang banta. Ipinaabot ng kanyang tinig ang mga himig ng isang banal na nilalang. Ligtas na ang mundong ito. Tay, maingat na sabi ni Gohan habang humahakbang pasulong. Kilala mo ba ako? Tumingin si Goku sa kanya. Pinagmasdan ang kanyang mukha. Nakita ang pag-asang nakikipaglaban sa takot sa kanyang mga mata. Hindi. Payak ang kanyang sagot. Dapat ba kitang kilala? Nadurog ang ekspresyon ni Gohan. Ngunit tumango pa rin siya. Tama. Dapat. Tumingin si Goku sa kanilang lahat. Sa mga estrangherong ito na tila labis siyang pinahahalagahan. Mukha kayong mabubuting tao. Masaya ako na naprotektahan ko kayo. Tama ang pakiramdam nito. Parang ito ang dapat kong gawin. Iyan nga, tahimik na sabi ni Piccolo. Iyan mismo ang dapat mong gawin, Goku. Goku. Inulit niya ang pangalan. Ako ba iyon? Tama, sagot ni Krillin, nababasag ang kanyang tinig. Ikaw iyon. Iyan ang pagkatao mo. Goku. Muli niyang binigkas ang pangalan na para bang sinusubukan niya ito. Ako si Goku. Ngumiti siya. At napakapamilyar ng ngiting iyon na napilitan ang ilan sa kanila na umiwas ng tingin. CJ. Susubukan kong tandaan iyan. Napakawala si Vegeta ng isang tunog na maaaring tawa o hikbi. Tanga ka. Isa kang ganap na tanga. Napatingin si Goku sa kanya nang may pagtataka. Bakit ka malungkot? Iniligtas ko naman ang lahat. Mabuti iyon, hindi ba? Tama, magaspang na sagot ni Vegeta. Mabuti iyon. Magaling ang ginawa mo, Kakarot. Kakarot. Bahagyang ikiniling ni Goku ang kanyang ulo. Iba pa iyong pangalan? Pareho bang akin ang mga iyon? Tama. Nakakalito naman. Nakunot ang noo ni Goku. Hindi ko maintindihan kung bakit kailangan ng isang tao ng dalawang pangalan. Bago pa may makapagpaliwanag, muling tumibok ang gintong aura. Mas banayad kaysa dati. Ngunit pinal. Ganap. At naging malayo ang tingin ni Goku. Hindi ko maintindihan. Sino kayong lahat? Bakit tayo nakatayo rito? Sa pagkakataong ito, wala nang makasagot. Naubusan na sila ng mga salita. Naubusan na rin ng pag-asa. Tumingin si Goku sa kanyang sarili. Sa gintong enerhiyang nakabalot pa rin sa kanyang katawan. Kumikinang ako. Kakaiba naman iyon. Muli siyang tumingin sa mga mandirigmang nakapaligid sa kanya. May nangyari ba rito? Napakaraming pagkawasak.
Iniligtas mo ang mundo, tuwirang sabi ni Android 17. At nawala ang sarili mo habang ginagawa iyon. Oh! Pinag-isipan ni Goku ang sinabi. Mukhang malungkot iyon. Dapat ba akong malungkot? Walang sumagot. Muli niyang tiningnan ang kanyang kumikislap na mga kamay, iniikot ang mga ito habang pinagmamasdan. Ang kapangyarihang ito. Hindi ka panipaniwala. Nararamdaman ko ito. Kaya kong gawin ang kahit ano gamit nito. Lumikha. Magwasak. Baguhin ang mismong realidad. Sandali siyang tumigil. Pero hindi ko alam kung ano ang gusto kong gawin dito. Hindi ko alam kung ano ang gusto ko. Nagsimulang maglaho ang gintong aura. Hindi biglaan. Kundi dahan-dahan gaya ng paglubog ng araw. Unti-unting humina ang liwanag. Naglaho ang kakaibang himig sa kanyang tinig. At ang pagbaluktot ng realidad sa paligid niya ay marahang bumalik sa dati. Si Son Goku, o kung ano man ang natitira sa kanya, ay nakatayo sa gitna ng larangan ng labanan suot ang kanyang kulay kahel na gi. Muling umitim ang kanyang buhok. Bumalik sa likas na kulay ang kanyang mga mata. Muli siyang nagmukhang normal. Muli siyang nagmukhang dati niyang sarili. Ngunit nang ibuka niya ang kanyang bibig upang magsalita, alam na ng lahat ang katotohanan. Paumanhin, masiglang sabi niya sa pinakamalapit na tao na nagkataong si Vegeta. Maaari mo bang sabihin sa akin kung nasaan ako? Parang naliligaw ako. Ang katapusan ng lahat. Nakatitig si Vegeta sa lalaking dating naging karibal niya. Kaibigan niya. Ang palaging naroon sa bawat dekada ng laban at paglago. Ang lalaking nagtulak sa kanya sa mga taas na hindi niya kailanman inakalang maaabot niya. Ang lalaking nagligtas ng kanyang buhay ng mas maraming beses kaysa sa gusto niyang aminin. Ang lalaking ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang ganap na estranghero. At humihingi ng direksyon. Ikaw ay... Nabigo ang kanyang tinig. Muli siyang sumubok. Nasa daigdig ka. Sa labas ng West City. Daigdig, ulit ni Goku habang tumitingin sa paligid ng may bahagyang interes. Maganda pala rito. Nagugustuhan ko ang bughaw na langit. Ngumiti siya. Ang parehong banayad ng ngiting iyon. Salamat sa pagsasabi. Humakbang si Gohan pasulong. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Tay! Ako ito. Si Gohan. Pakiusap. Subukan mong alalahanin. Tumingin si Goku sa kanya nang may magalang na pagkalito. Pasensya na. Pero sa tingin ko wala akong mga anak. Baka napagkamalan mo lang ako sa ibang tao. Sandali siyang tumigil. Tay ba ang pangalan mo? Kakaiba iyon. Pero maganda. Ang tunog na lumabas kay Gohan ay hindi lubos na tawa. At hindi rin lubos na hikbi. Ipinatong ni Piccolo ang isang kamay sa balikat ni Gohan upang alalayan siya. Goku, mag-focus ka. Sa kaibuturan mo, sa kung saan mang bahagi ng isip mo, may naaalala ka pa. Kailangan mong maalala. Bahagyang ikiniling ni Goku ang kanyang ulo. Goku. Iyon ba ang pangalan ko? Tama. Mabuti naman. Salamat sa pagsabi. Naghintay siya, tila umaasang may susunod pang sasabihin. Piccolo. Maganda rin ang pangalang iyan. Napakakawili-wili ng mga pangalan ninyong lahat. Tumingin siya sa buong grupo. Magkakaibigan ba kayong lahat? Mukhang malapit kayo sa isa't isa. Hindi na nakapagpigil si Krillin. Lumapit si Krillin kay Goku at hinawakan siya sa magkabilang balikat. Goku. Ako ito. Si Krillin. Sabay tayong lumaki. Sabay tayong nagsanay. Ikaw ang pinakamatalik kong kaibigan. Mahigit 40 taon na tayong magkakilala. Marahang inalis ni Goku ang mga kamay ni Krillin mula sa kanyang mga balikat. Mabait ang kanyang kilos. Ngunit malayo ang kanyang damdamin. Pasensya na. Pero hindi kita naaalala. Pero mukhang labis kang nalulungkot. Ayos ka lang ba? May maitutulong ba ako? Iyon na ang huling dago. Dahil kahit wala na ang kanyang mga alaala. Kahit hindi na niya kilala ang sinuman sa kanila. Ang una pa rin niyang likas na reaksyon ay tumulong. Mag-alok ng ginhawa sa isang taong nasasaktan. Si Goku pa rin siya. Ngunit wala ng laman. Isang sisid lang minsang naglaman ng isang pambihirang tao. Ngayon ay hungkag na lamang at umaalingaw sa kawalan. Baka natamaan ko ang ulo ko, mungkahi ni Goku nang makita kung gaano kalungkot ang lahat. Maaaring iyon ang dahilan kung bakit wala akong maalala. Siguro kailangan kong magpatingin sa doktor.
Higit pa sa pagtama ng ulo ang nangyari sa iyo, tahimik na sabi ni Vegeta. Iniligtas mo kaming lahat. Naging isang bagay kang higit pa sa anumang nakita namin kailanman. At kinuha niyon ang lahat mula sa iyo. Mukhang napakabayaning ginawa niyon, taimtim na sabi ni Goku. Masaya akong natulungan kayo ng taong iyon. Kahit sana ay naaalala ko iyon. Goku, makinig kang mabuti. Humakbang si Master Roshi pasulong. Wala na ang kanyang karaniwang masayahing ekspresyon. Pinalitan nito ng isang anyong tila matanda na sa pagdaan ng panahon at puno ng lungkot. May asawa ka. Si Chichi. May dalawa kang anak. Si Gohan at si Goten. May apo kang babae. Si Pan. Mayroon kang mga kaibigang nagmamahal sa iyo. Mayroon kang buong buhay. Maingat na nakinig si Goku. Napakaganda naman yan. Mukhang napakaswerte ng taong si Goku. Ikaw si Goku, desperadong git ni Gohan. Ikaw ang may pamilya. Ikaw ang may mga kaibigan. Ikaw ang may buhay na iyon. Oh! Napatingin si Goku sa sarili niya. Para bang ngayon lamang niya napansin ang kanyang kulay kahelnagi. Komportable nga ang kasuotang ito. Parang matagal ko na itong isinusuot. Muling sumiklab ang pag-asa sa ilang mga mukha. Pero wala pa rin akong maalala pagpapatuloy ni Goku. At muling namatay ang pag-asang iyon. Pasensya na. Alam kong hindi iyan ang gusto ninyong marinig. Nagsalita si Tien, matatag ang kanyang tinig sa kabila ng lahat. Ano ang huli mong naaalala, Goku? Nag-isip si Goku. Nakunot ang kanyang mukha habang pilit na inaalala. Naaalala ko ang liwanag. Isang gintong liwanag. At ang pakiramdam na may ginagawa akong mahalaga. Isang bagay na tama. Ngumiti siya. At naaalala kong masaya ako dahil doon. Kahit masakit. Paanong masakit? Tanong ni Piccolo. Parang may mga bahagi ng sarili ko na lumulutang palayo, paliwanag ni Goku. Pero ayos lang sa akin iyon. Dahil ang mga bahaging iyon ay may pinoprotektahan. Hindi ko maalala kung ano iyon. Pero alam kong sulit iyon. Tumalikod si Vegeta. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Sobrang higpit na may mga patak ng dugo nang tumulo mula sa kanyang mga palad. Nakatayo sila roon sa katahimikan. Ang pangkat ng pinakamalalakas na mandirigma ng daigdig. Nakaharap sa isang pagkatalong mas ganap pa kaysa sa anumang maibibigay ng sinumang kontrabida. Nanalo sila sa laban. Nailigtas nila ang mundo. Ngunit nawala sa kanila si Goku. Ano ang gagawin natin ngayon? Tahimik na tanong ni Android 18. Iuwi natin siya, matatag na sabi ni Gohan habang pinupunasan ang kanyang mga mata. Iuwi natin siya kay nanay. Kung may sinumang makakaabot sa kanya, siya iyon. Bahay? Bahagyang lumiwanag ang mukha ni Goku. May bahay ako. Sagot ni Gohan. May bahay ka. Kasama ang mga taong nagmamahal sa iyo. Kahit hindi mo sila maalala. Napakabait naman nila, taimtim na sabi ni Goku. Ang mahalin ang isang taong hindi nakakaalala. Mukhang napakahirap niyon. Wala kang ideya, bulong ni Krillin. Habang naghahanda silang umalis, ang ilan ay lilipad, ang iba naman ay maglalakad, at lahat ay kumikilos na parang mga nagluluksa matapos ang isang libing, napatingin si Goku sa larangan ng labanan. Sa nasunog na lupa. Sa mga bakas ng kosmikong enerhiyang nananatili pa rin. May napakasamang nangyari rito pagmamasid niya. Pero tapos na ito ngayon, hindi ba? Tama, sagot ni Vegeta nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Tapos na. Sinimulan nila ang paglalakbay pabalik sa bahay ni Goku sa kabundukan. Halos walang nagsasalita. Ano pa ba ang maaari nilang sabihin? Bawat pagtatangkang makipag-usap ay lalo lamang nagpapaalala sa kanila kung ano ang nawala. Ngunit si Goku, ang bago at hungkag na bersyon ng kanyang sarili, ay tila kontento na sa simpleng paglalakad. Pinagmamasdan ang langit. Pinapadama sa kanyang mukha ang ihip ng hangin. Para bang ang bawat sensasyon ay bago at kamangha-mangha. Sa isang pagkakataon, huminto siya upang tingnan ang isang bulaklak na tumutubo sa gilid ng daan. Maganda ito, sabi niya habang lumuluhod upang masuri ito ng mabuti. Pakiramdam ko mahalaga ang mga bulaklak sa akin. Parang may isang taong kilala ko na mahilig sa mga ito. Si Chichi, naisip ni Gohan. Mahilig si nanay mag-alaga ng kanyang hardin. Palagi mong kunwari wala kang pakialam. Pero tuwing uwi ka mula sa pagsasanay sa kung saan-saan, nagdadala ka ng mga buto para sa kanya. Ngunit hindi niya iyon sinabi ng malakas. Ano pa ang silbi? Nang marating nila ang huling burol at lumitaw sa kanilang paningin ang bahay ni Goku, nakita nila ang isang taong nakatayo sa beranda.
Si Chichi. Nakayakap sa sarili habang balisang nakatingin sa langit. Nang makita niyang papalapit ang grupo, agad na napuno ng ginhawa ang kanyang mukha. Nagsimula siyang tumakbo papunta sa kanila habang sumisigaw. Goku! Salamat naman! Naramdaman ko ang napakasamang enerhiyang iyon at sobra akong nag-alala. Bigla siyang huminto, mga 20 talampakan ang layo. May kung ano sa paraan ng pagtingin ni Goku sa kanya. Magalang. Mausisa. Ngunit ganap na walang pagkilala. At iyon ang nagpahinto sa kanya. Goku. Hindi tiyak ang kanyang tinig. Ngumiti si Goku sa kanya. Ang parehong mainit at tapat ng ngiting minsang nagpatibok ng kanyang puso ilang dekada na ang nakalipas. Kamusta? Ikaw siguro si Chichi. Ikaw ang ikinuwento nila sa akin. Namutla si Chichi. Ikinuwento. Hindi naaalala ni Goku, malumanay na sabi ni Gohan habang lumalapit sa tabi ng kanyang ina. Ang anyong ginamit niya para iligtas ang mundo. Kinuha nito ang kanyang mga alaala. Lahat ng iyon. Tumingin si Chichi sa kanyang anak. Sa mga mandirigmang nakapaligid sa kanila. At sa kanyang asawa. Ang lalaking ngayon ay nakatingin sa kanya na parang isang ganap na estranghero. Lahat ng iyon, bulong niya. Lahat ng iyon pagkumpirma ni Piccolo. Dahan-dahang lumapit si Chichi kay Goku. Hinahanap ng kanyang mga mata ang kahit kaunting bakas ng pagkilala sa mukha nito. Goku. Ako ito. Asawa mo. Mahigit 30 taon na tayong kasal. Sabay nating pinalaki ang dalawa nating anak. Namatay ka para sa akin. Libo-libong beses kitang pinagalitan dahil sa pagiging padalos-dalos mo. Nabasag ang kanyang tinig. Kailangan may naaalala ka. Kahit ano. Tumingin si Goku sa kanya nang may taos pusong simpatya. Pasensya na. Wala talaga. Pero mababait ang mga mata mo. Pakiramdam ko dapat kitang kilala. Nakakabigo na wala akong maalala. Nakakabigo. Walang buhay na ulit ni Chichi. Pagkatapos, ikinagulat ng lahat, natawa siya. Isa itong basag at masakit na tawa. Iniligtas mo ang mundo. At ang tanging nakuha ko ay nakakabigo. Humakbang siya pasulong. At ginawa niya ang isang bagay na walang sinuman sa kanila ang inaasahan. Sinampal ni Chichi si Goku. Umalingaw-ngaw ang tunog sa biglaang katahimikan. Hinawakan ni Goku ang kanyang pisngi. Mas nagulat siya kaysa nasaktan. May nagawa ba akong mali? Wala, sabi ni Chichi habang patuloy na umaagos ang mga luha sa kanyang mukha. Wala, tanga ka. Ginawa mo mismo ang palagi mong ginagawa. Inuna mo ang lahat bago ang sarili mo. Ibinigay mo ang lahat para iligtas ang mga taong hindi mo na nga maalala ngayon. Humahagulgol na siya. Mahina niyang pinupukpok ang kanyang mga kamao sa dibdib ni Goku. At hindi ko man lang magawang magalit sa iyo dahil doon. Dahil iyan ang pagkatao mo. Iyan ang palagi mong naging pagkatao. Nakatayo lamang si Goku. Hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Malinaw na nasasaktan ang babaeng nasa harapan niya. At bawat likas na udyok na mayroon siya, kahit wala na ang kanyang mga alaala, ay nagsasabing tulungan niya ito. Kaya ginawa niya ang tanging bagay na pakiramdam niya ay tama. Yinakap niya si Chichi. At hinayaan niya itong umiyak habang hawak niya ito. Hindi iyon yakap ng isang asawang umaalo sa kanyang asawa. Iyon ay yakap ng isang mabait na estrangherong sinusubukang tulungan ang isang taong nasasaktan. Ngunit tinanggap pa rin iyon ni Chichi. Ibinaon niya ang kanyang mukha sa dibdib ni Goku at umiyak para sa lalaking naroon ngunit wala. Nasa harapan niya ngunit hindi na niya maabot. Buhay ngunit nawala. Nag-iwas ng tingin ang iba. Binigyan nila ng pribadong sandali ang kanilang pagdadalamhati. Makalipas ang mahabang panahon, umatras si Chichi at pinunasan ang kanyang mga mata. Mahahanap natin ang paraan, sabi niya. Mas matatag na ngayon ang kanyang tinig. Nalampasan na natin ang mas mahihirap pa rito. Nagawa ka na nating ibalik mula sa kamatayan ng 2 beses. Magagawa rin nating maibalik ka mula rito. Napakalakas mo pagmamasid ni Goku. Hindi sa pisikal na paraan. Kundi rito. Marahan niyang itinuro ang kanyang dibdib. Malakas ang puso mo. Nakangiti si Chichi sa kabila ng mga luha. Sinabi mo rin sa akin yan noong araw ng kasal natin. Talaga? Mukhang interesado si Goku. Mukhang napakatalino ko pala noon. Sa kabila ng lahat ng nangyari, napangiti ang ilan sa kanila dahil doon. Kahit ngayon. Kahit nabura na ang lahat ng bagay na bumuo sa pagkatao ni Goku. Sa paano man, siya pa rin ay nananatiling siya.
Halika na, sabi ni Chichi habang hinahawakan ang kanyang kamay. Pamilyar ang pakiramdam nito sa kanyang palad. Kahit hindi na niya alam kung bakit. Pumasok na tayo. Sigurado akong pagod ka na. Pagod nga ako, pag-amin ni Goku. Kahit hindi ko alam kung bakit. Pakiramdam ko may pinagdaanan akong nakakapagod. May pinagdaanan ka nga, tahimik na sabi ni Vegeta. Dumaan ka sa impyerno, Kakarot. Hindi mo lang ito naaalala. Tumingin si Goku kay Vegeta. Naroon pa rin ang parehong magalang na pag-uusisa sa kanyang mga mata. Palagi mo akong tinatawag na Kakarot. Iba pa ba iyong pangalan ko? Iyon ang tunay mong pangalan, sagot ni Vegeta. Iyon ang pangalan mo bilang sa iyan. Sa iyan? Sinubok ni Goku ang salita. Ano iyon? At iyon na ang huling patunay. Hindi na maalala ni Goku kung ano siya. Hindi na niya maalala ang kanyang pinagmulan. Ang kanyang lahi. Ang kanyang likas na pagkatao bilang isang mandirigma. Siya ay tunay ng walang laman. Ganap. Lubos. Habang inaakay ni Chichi si Goku papunta sa bahay, nagtipon naman ang iba sa bakuran, pilit inuunawa ang lahat ng katatapos lamang mangyari. Kailangan nating makahanap ng paraan, matatag na sabi ni Gohan. Nakalat ang mga Dragon Ball, paalala ni Piccolo. At kahit matipon natin ang mga iyon, hindi ko alam kung kayang ayusin ito ni Shenron. Hindi ito kamatayan o sugat. Isa itong pagbura. Kung ganoon, gamitin natin ang Super Dragon Balls, mungkahi ni Vegeta. Kaya nilang tuparin ang anumang kahilingan. Nasa Universe 6 ang mga iyon ngayon. Mula sa itaas ng galing ang tinig ni Beerus. Marahang bumaba ang Diyos ng pagkasira. Lumulutang sa tabi niya si Whis. Naramdaman ko ang enerhiyang iyon mula sa kabilang bahagi ng universo. Ano ba talaga ang ginawa ni Goku? Iniligtas niya ang daigdig, paliwanag ni Gohan. Pero ang transformasyong ginamit niya, ipinambayad nito ang kanyang mga alaala. Mukhang nabahala si Whis. Isang transformasyong gumagamit ng mga alaala bilang panggatong. Tunay na kakaiba. At mapanganib. Pinagmasdan niya ang bahay na pinasukan ni Goku. Ngunit ang gintong anyong iyon, kailangan kong sabihin, tunay na kahanga-hanga. Purong banal na enerhiya na nahalo sa mortal na ki sa paraang hindi ko pa kailanman nakita. Maaari mo ba siyang ayusin? Desperadong tanong ni Krillin. Nanahimik si Whis ng mahabang sandali. Maaari kong subukang ibalik ang kanyang mga alaala gamit ang manipulasyon ng panahon. Ngunit napakasela ng isip. Lalo na ang isang isip na nalamon sa ganitong paraan. Maaaring maibalik ko ang mga alaala. Ngunit ang mga ugnayan sa pagitan ng mga ito. Ang emosyonal na bigat. Ang kahulugan. Maaaring tuluyan ng mawala ang mga iyon. Ibig mong sabihin, maaalala niya pero wala siyang mararamdaman, mariing tanong ni Vegeta. Sa madaling salita, tama. Magkakaroon siya ng impormasyon. Ngunit wala ang damdamin. Parang nagbabasa lamang siya ng kwento tungkol sa buhay ng ibang tao sa isang libro. Kung ganoon, hindi natin gagawin iyon, agad na sabi ni Gohan. Hindi iyon si Tay. Isa lamang iyong hungkag na katawang may mga alaala niya. Maaaring may iba pang paraan, nagmumuni-muning sabi ni Whis. Bigyan ninyo siya ng panahon. Hayaan ninyo siyang bumuo ng mga bagong alaala. Minsan, ang mga bagong karanasan ay nakagigising ng mga lumang landas sa isipan. Maaaring hindi niya maalala ang kanyang nakaraan. Ngunit maaari niyang maalala ang kanyang likas na pagkatao. Ang kanyang tunay na diwa. Gaano katagal iyon, tanong ni Chichi mula sa may pintuan. Kakabalik lamang niya matapos iwan si Goku sa loob upang magpahinga. Magaan na nagkibit balikat si Whis. Maaaring ilang araw. Maaaring ilang taon. Maaaring hindi mangyari kailanman. Hindi isip ang aking espesyalisasyon. Kung ganoon, maghihintay tayo, sabi ni Chichi. Hindi iyon tanong. Pahayag iyon. Maghihintay tayo. At mag-aasam. At tutulungan natin siyang maging siya muli. Kung posible pa nga iyon, tahimik na sabi ni Tien. Kailangan itong maging posible, mariing sabi ni Gohan. Nandoon pa rin siya. Alam kong nandoon pa rin siya. Sa loob ng bahay, nakaupo si Goku sa isang sopa na tila pamilyar sa kanya, kahit hindi niya alam kung bakit. Mula sa bintana, nakikita niya ang mga taong nasa labas. May pinagtatalunan sila. Marahil tungkol sa kanya. Tila napakalaki ng pagmamalasakit nila sa kanya. Sa taong dati niyang naging pagkatao. Sa taong tinatawag nilang Goku. Sana ay maalala niya. Kahit para lamang sa kanila. Mukha silang labis na nalulungkot.